Hi guys, Solid Tech Express. Ito ang aking channel. Meron akong bagong i-share po sa inyo, brother DCP T720W. Yung printer po na to, may problema po siya na unable to scan AF, yung error niya dito. O kaya naman cannot scan AF. I-share ko po kung paano po i-diagnose yung ganitong problema. So, saksak ko muna. Pakita ko sa inyo yung lumalabas na error niya. Ayan, so and pag on pa lang ninyo, may tumutunog na dito. Baka naranasan ng mga printer po ninyo yan. Parang yung gear niya hindi makaikot ng maayos, tumutunog dito. Tapos okay, nag-shutdown na naman siya. Alam ko ulit. Ayan o, meron tumutunog dito. Hindi ko lang sure kung naririnig sa mic. Tapos, una magno-normal siya dito sa... Tapos lalabas na yung error niya. Ayan. Mag-blink na siya, error. Tapos lalagay na dito yung kanyang error. Nakalagay dyan cannot scan AF. Ang madalas na lumalabas minsan unable to scan AF, pero ito cannot scan. So may problem po niyan ay yung scanner, pero hindi 100% na scanner yung kailangan palitan o kaya yung may kinalaman sa scanner, kasi minsan pwedeng board na yung may problema. Nakakapag-print siya pero hindi siya nakapag-scan tsaka copy, pero nakakapag-print. Ito, tas sample natin kasi meron tong prints. Pwede tayo mag sample ng print niya, malaman natin kung nagpi-print siya. Ayan, check lang natin yung quality. Ayan o, printing siya. Ayan, naga-printing siya. Ayan. Pero hindi mo siya magamit para mag-scan o kaya ayan o, maganda pa yung print niya. Problema niya lang yung hindi makapag-scan ng unable to print siya, ay unable to scan o kaya cannot scan. So pero bago tayo mag-decide na board yung problema, kailangan check muna natin yung sa scanner. Baka scanner lang yung may problema. Una pwedeng yung flex niya lang, yung harness, yung connection ng mainboard to scanner, pwedeng sira na yon. Baka yun lang ang sira. Pwede naman na yung scanner mismo yung sira. Ito, yung laser scanner. Tapos pwede naman, parehas naman mga maayos yan, pero yung mainboard mo ay maraming napasukan ng ipis. Naiputan ng ipis yung mainboard na malapit dun sa saksakan ng harness ng scanner. So pwedeng mag-cause yun ng problema sa scanner, kaya mag-i-error siya. And then isa pa na
ang ginagawa ko noon kapag pinasukan ng ipis, pwede po ninyo yung tanggalin yung buong mainboard, tapos hugasan po siya. Pwede rin yung tubig, tapos sabunin nyo. Then pagkatapos, ibilad po ninyo yung mainboard. O kaya naman, may nabibiling electronic cleaner. Sa mga online, yan po. Maganda pong panglinis yan. Kahit hindi nyo na, kasi mabilis siya matuyo pagka hinugasan nyo. And then, isa pa, na pwede po ninyong gawin. Ito, may sample ako dito ng spanner. Ito. Itong harness nito, or flex niya, yung dulo, pwede nyo putulan yan. Pwede nyo, ito may mga cut na to kasi mga gamit na to. Pwede nyo putulan yan, i-try nyo putulan. Tapos, yun muna yung pinakaunang step na pwedeng gawin. Mas easy na gawin. Putulan nyo, kaunti lang. Huwag yung sobrang haba. Kasi mauubos yung ngipin niya yung ito. Yan yung pinakasimple muna unang gagawin. Putulan muna yung ito. Ito gagawin ko, ganun yung gagawin ko dito. So patayin muna natin. Ayan. So next na gagawin ay bubuksan tong kahit ito lang muna yung buksan natin. Mga naka-attach lang to. Tapos kung di nyo maiangat tong dito banda, yan dito yung puti. Itong puti na to, naka-attach lang din yan. Okay, so tatanggal din to. Tapos lang natin dito para matanggal natin. Ayan. Tapos yung pinakaunang gagawin natin dito, itong flex niya o harness niya, try muna natin siyang putulan. Konti lang. Tapos ibalik natin, testing natin ulit. Okay? Yung pwede nyo pong gawin sa maglugas na kayo doon. Kayong dalawa, huwag kayong mag-away ha. tulan nyo lang po yan. Huwag naman tabingi yung ipantayin nyo rin yung pagputo para hindi siya tabingi pag pinasok natin dito ulit sa window. Okay? So, yun ang una natin gawin bago tayo bumili, mag-decide na bumili ng bagong scanner. Okay. Tapos, saksak na muna natin siya. Tumutunog ulit siya. So, maririnig nyo ito. May tumutunog dito sa scanner niya. Ibig sabihin may error pa rin yan. Pero hindi mo makikita yung error niya na nakakaangat ito. Kasi yung sensor ng ng EDF niya, itong scanner, kailangan mo biglan. Nandito yan siya. Para makita mo yung kanyang error dito. Ayan, may nag-error pa rin siya. Cannot scan AF. So, tanggalin natin ulit. So, mayroon siyang parang problema sa scanner niya. Ang next na pwede nyo gawin ko ay baklasin tong machine.
check nyo tong munang ano, yung board kung madumi, may mga ipot-ipot ba ng ipis. Tapos yun, pwede nyo siyang linisan. So i-guide ko na rin kayo dito kung paano binabaklas yun. Okay. Pero I mean mamaya na lang pala, kasi meron ako dito yung ibang scanner dito. Itatry ko lang kung baka sa scanner lang din ang problema. Kasi dito nakikita ko naman dito yung board niya, although hindi siya 100% makikita mo yung buo, pero nakikita ko dito malinis-linis naman siya. Tanggalin na natin tong mga kable. Dito naman sa mga kable, ano naman to eh, pwede nyo siyang picturean kung sa mga first timer na nagbabaklas ng printer. Pwede nyo picturean para pag binalik nyo may reference kayo. Pero ano naman siya, color code. Tsaka hindi mo may ipapasok yan kapag ano. Ay hindi, meron pala ditong kakaparehas. Ay hindi, tama. Hindi mo siya magpapasok ng ano kasi iba yung sukat. Okay, tanggalin natin ito muna. Tapos dito. Subukan ko itong isang scanner, yung kaninang inano. Tapos may yung kable nito na isa. Yun lang yung hindi natin ikakabit kasi ito yung sa kabila, yung original na nakakabit dito. Pero itong tatlo ibabalik natin ulit. Yung blue, tapos yung gray tsaka red na kable ikakabit natin para i-testing lang itong okay. Ito yung scanner na to sa DCP T710W, so ibang model pero pwede ito dito. Try natin kung gagana siya. Bali dalawa yung ganito ko dito na pwede kong i-test. Nag-ano siya. Yan, umilaw. Pero feeling ko kasi pagka gantong white agad dito eh, dapat yung nag-green. Ayun, may problema ulit siya, tumutunog ulit siya. Naririnig yan. Tapos nalagay dito yung scanner, cannot scan. Ayan, cannot scan AF. Same pa rin yung problema niya. So either sira yung board o kaya naman sira lang yung scanner na pinang-testing ko. So tanggalin ko muna ito. Ayan. So mag-try pa ako ng isa. Ito alam ko ano to eh, good to eh, galing sa isang machine na gumagana. Okay, same lang din ang process na nagawa. Testing natin. Ayan, nakita ko. Tingnan nyo, parang ang kulay niya ano.
na green siya. Green yung lumabas agad. Yun yung guys ulitin ko. Green. Green o blue. Yan, ganun yung lumalabas ka na. Hindi yung totally white. Tapos ayan, nag-normal na siya, wala na siyang error. So ito 100% na ang sira ay yung scanner. Pero wait lang. Pwede nyo pa rin i-check kung yung harness lang o kaya naman yung scanner na mismo ang may problema. So, gagawin ko muna kayo kung paano papalitan yung paano papalitan kung flex lang yung yung problema, itong harness na to. So, basta nakita na natin dito na either sa scanner or sa flex yung may problema. Kasi ito na-try natin dun sa ayos na scanner, gumana siya. Ano pa? Ibig sabihin hindi siya wala siyang problema sa board. So, ito gagawin natin dito. Pakita ko na lang ngayon kung paano papalitan yung scanner niya. Ano ba, bumili kayo online yung scanner mismo o kaya yung itong kable lang niya. Okay. So, yan, tanggalin lang natin itong mga ito. Tapos naka-attach na naman ito dito sa so tatabi muna natin ito, mag-focus muna tayo sa scanner. Tatanggalin natin yan. Tapos yan, okay na yan. Pwede mo na siyang hilahin pataas. Tapos lahat ng screw itanggalin po natin. Tapos so ang una natin i-testing dito na palitan ay itong harness na flex na. So ayan guys, ready ko lang itong papalit ko ayan, kasi kanina pala nakaganito to, nakabaliktad ng ganyan, sigurado malalaglag yung ganta niya. Dito po yan nakalagay. Tapos
kabila. Tanggalin muna natin itong ano. Tanggalin muna natin dito sa may spring niya. Sa may spring. Tanggalin muna natin itong spring para yung belt. So, ito sa laser scanner niya, kailangan mo tanggalin muna natin. So, ito, nandito lang yung lock niya. Hinahin, tapos push pababa. Ay, iusog pa kanan, tapos push pababa. Yan yung lock niya. Tapos natanggal na natin yan. Okay. Tanggal na ito. Tapos ito. Picturean nyo na lang guys pagka unang base nyo na ano, para alam nyo kung paano gagawin. May reference ko. Tapos ito, okay natin ito. So ito, nakapwes na ito ng ganyan. Tapos ito nasa ilalim. Okay. Pasok na natin ito sa scanner. Ayan. Tapos same lang din ang gagawin po ninyo guys kapag itong laser scanner din yung papalitan nyo. So tanggalin nyo lang to. Ayan, tanggalin nyo lang to. Tapos ito natatanggal naman to dito eh. Tapos gagawin. Medyo ano lang pag pinapalit. Kasi kailangan na isakto. Tapos kapit natin. Ayaw na dumikit. Pag ayaw na dumikit, lagyan nyo na lang ng dikit dito. Wala na yung adhesive. Ito, lagyan ko na lang muna ito ng lock para matesting ko. Tapos ibabalik natin itong sa belt na. Nahin muna natin ito.
Tapos yung string. Guys, pagka naibalik nyo na ulit sa dati, balik muna natin to. So, ang ikakabit ko lang nito, hindi ko naman ibabalik yung mga yan. Basta itong mga kable lang yung ilalagay ko muna. Para lang matesting. Huwag muna natin ibabalik para hindi tayo mahirapan babaklas na naman pagka mayroon pa lang ang problema. So kaya sira pa rin yung malapit ko lang ito dito. Tapos ito yung sa EDF niya. Ayan o, tumutunog ulit siya. Nasira siguro yung ano ito. Talaga. Yung kanyang laser scanner. Tapos, tingnan natin yung arrow. Sarado muna natin yung sensor. Ayan, may lumalabas na arrow. Ayan, cannot scan AF. Yung error pa rin. So, yun na guys. Ano nga na yung sira nito? Yung scan.
Ano lang dito guys ang gagawin po ninyo kung yung laser scanner, yung pagbaklas nito sa likod. Tapos pagka nakabili kayo ng laser scanner, yung papalitan ninyo. Pero ito, ilalagay ko na dito yung ano, yung kanina na tinesting ko na laser scanner. Ano. Pero guys, kapag nagpalit na kayo ng scanner, tapos ng harness niya, tapos ganun pa rin siya, simpleng yung mainboard ninyo ay may problema. So kapag ka mainboard nang may problema, kailangan nyo lang ay try mo lang ilinisan. So ngayon po ipapakita ko na sa inyo kung paano bubuklasin ito. Basta natanggal nyo na lahat, pati ito. Next nyo na tatanggalin itong panel. Ito mga patubig. Okay, sabi itong baklas yung ano, board. Tanggalin nyo lang itong mga screw nya dito. Tapos ito, tanggalan nyo na yan, pati screw. Pero ito guys, kasi nakikita ko naman ito malinis naman to, tsaka na-testing ko dun sa isang scanner na okay siya. Hindi ko na to gagalawin kasi baka magkaroon pa ng problema. So gawin nyo lang po yun kapag na-try nyo na yung sa scanner, yung kanyang kable, kung may sira, na-testing nyo na at wala talaga, saka nyo na lang baklasin tong board. Tsaka pwede nyo ito hugasan sa malinis na tubig, tsaka sabunin po ninyo, lagyan nyo ng i-brushan nyo. O kaya naman, para mas safe, pwede kayo bumili ng ano, electronic cleaner, or electronic cleaner yan, or electronic cleaning solution, parang ganun siya. Mabilis yun matuyo pagka panghugas sa ano, panglinis ng mga mainboard. So ito, ibabalik ko na po ito. Hindi ko na ito babakalsin kasi baka magkaroon ka ng problema. Mga kanari ako ng kala. So kung ano pagkakalagay niya dito dati, ganoon lang din pag ibabalik.
pinapasok lang to, taka dito. May mga ano naman yun. Mga kable, pinipod lang. Tapos di naman ito may ipapasok kapag so testing ko na muna bago ko ilagay yan para at least alam ko kung okay na talaga ito. Pero siya, cover is open, nandito yung sensor nito, cover. Lagay ang tray. Yan, okay naman. So, ibabalik ko na ito. Fix ko na lang siya. Ayun ito mo. Fix ko muna ito. Okay. Testing. Yan guys, mag-testing ako dito nakalagay na dito, normal na, wala na siyang error. Oops. Yun lang.
Jam siya. Saan ang jam? Kumain ng dalawang ulitin natin. Hop, biglang nagja-jam. Nagja-jam palagi. So yun guys, nakita nyo, nag-lista naman na siya. Mayroon lang siyang ibang problema. Yung pag-jam mo. Tinapi naman siya. Sobrang dumi nga lang.
So, ayun guys, nakita nyo, nag-i-scan naman siya. Wala siyang error dito. Meron lang siya ibang problema na lumabas, yung pagja-jam. So, susolusyonan ko rin yan. Isa pa po pakita ko lang. So, yung problema niya sa scanner, yun nga, nag-unable to scan o kaya cannot scan. Yung scanner lang yung problema. So yun yung mga pwede nyo gawin at pwede nyo i-try na palitan o yung paglinis ng mainboard. So ayan guys, copy nyo. So yun na guys, tapos itong obra na ito. Ayan, nawala na yung jam. Ha? Meron pa rin. So, sa sunod ko na lang po, sa ibang video ko na lang po i-share itong pag-jam po na. So, thank you guys sa panonood. Sana may natutunan kayo sa scanner na problema niya. Unable to scan o kaya cannot scan. So, sa mga baguhan po sa channel ko, pwede nyo po mahit po yung notification bell at mag-subscribe sa aking channel para updated po kayo sa mga panibagong video na ina-upload ko. Thank you guys.